nalalaman nila, yung mga naririnig nila na Mga bali-balita. bali-balita, tinatanong nila sa akin tulad nun, bakit apat ang asawa? Ayun. Yung mga ganun. So, pinaliliwanag ko naman po sa kanila at meron naman ho yung nag-a-agree, meron naman ho yung talagang nakikipagdebate. Pero at the end, magkaibigan pa rin kaming naghihiwalay. Okay So, po. diyan Brad, sa ngayon sa Wesleyan, wala bang Islamic theology diyan da? Wala po. Kasi ano po siya, Methodist po siya. Mhm. Ang karaniwan po ang mga subject doon ay Christian education, tungkol po sa Kristiyano. Mashallah. Minsan naalala ko meron isang Christian theology diyan. Nagtuturo siya diyan noon siya sa Wesleyan, ang pangalan niya is Sopronio ang apelyido. Hindi ko na, matagal na yun medyo may edad siya. Ewan ko ngayon kung nandiyan pa siya ngayon. Hindi ko po. Yun yung nakadaong palad natin nung mga naunang, siguro mga ilang years na yon, nagpupunta at nagkakaroon kami ng mga conversation at dialogue tungkol sa relihiyon. Methodist din siya. Siya nga Methodist. So, sa Islam. So, yun nga, exchange of ideas, pinapaliwanag namin kung ano yung Islam, ano itong mga Muslim, at ano yung pinapaniwalaan nila. At ganun din sila, pinapaniwalag nila yung pinapaniwalaan nila sa loob ng Bible. Kaya maganda yung magiging open tayo. Huwag tayo magiging yung bang abang tawag dito, yung bias tayo sa ating sarili. Yung kailangan open-minded tayo. Open tayo. Kay Brad Abdullah, paano ang experience mo doon nung nag-Muslim ka na? Ano yung mga katulad ni Brad na mga problema? Marami daw, Brad. Sarili ko lang po, marami pang nagbago eh. Marami nagbago. Akala ko marami problema. Sige, Brad. Dati po ako talaga nung Katolik ako, nagiinom po ako. Talagang manginginom ka talaga, ano? Opo. Ano ba yung iniinom mo? Mga ano? Kung ano po. Basta nakakalasing. Nakakalasing. Okay. Tapos nagpaalam din po ako sa mga magulang ko kung okay lang po sa kanila. Sa wala naman po nagtutol. Talagang siguro ni Alan na mag-embrace ako ng Islam kasi wala naman pong nagpigil sa akin na mag-embrace po. Basta sabi nila, kung merong na mabuting nakita mo diyan sa kung mabuti para sa iyo, sige. So in short, nung una marami ka mga vices, mga bisyo, marami talaga. Pero nung nag-Muslim ka na, ilang percent ang nag-reduce or wala na ba yung 0% na? Mashallah. Wala talagang binura mo yung kasi, mga bisyo na yun. Tapos nung na po sabi ko mas okay pa yung mas malaki ang naitulong sa akin kahit sa pang sarili ay sa katawan ko kasi yung bawal yung mga bawal yung mga kung ano pong mga bisyo. Ayan. So ibig sabihin na yung nagkakaroon ka ng self-discipline, ha? Opo, may mas malaki pong disiplina na pumasok po sa akin. Pero bakit nung hindi ka pa Muslim, hindi mo ba naisip yung disiplina na yun na hindi mo? Parang parang wala po akong pakano. Ibig sabihin parang go. Opo. Go lucky, go happy, go lucky lang, gano'n. Mashallah. So, malaking pinagbago sa'yo talaga noon. Tapos kahit nagbabasa-basa pa ako ng pamphlet, ibis na may gimmick o maglibot-libot kung saan minsan pinapalipas yung panahon sa pagbabasa. Mashallah. Ganun nga yung jazakallah khair. Maraming salamat kapatid Abdullah. Mashallah. Talagang itong si kapatid Abdullah sa kasalukuyan po, siya ay isa sa mga nag-a-attend sa atin ng ating programa na pag-aaral doon sa Gapan, sa Barangay Bulak, temporarily. At hopefully makalipat tayo doon, Brad, sa ginagawa nating Islamic Educational and Multipurpose Center sa Gapan City mismo. At hindi nagaano malayo para sa iyo. Biruin mo, Kabanatuan pa at pupunta ka pa roon. So, yun po ang in-encourage natin, yung mga bagong yakap sa Islam. Dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, doon sa mga kapatid natin na nagnanais matuto at magkaroon ng guidance or paano i-guide. Halimbawa, yung sa mga baguhan, paano ba yung proseso ng pagsasala,
Ha? Opo. Siyempre, pagka binasa mo lang yan, marami kang pang katanungan itatanong. Kasi ang pagdarasal kasi natin, with action eh. Ha? Physical at saka mental, emotional, andun na lahat eh. Devotion, combination of physical, mental, spiritual, lahat nandun. Kaya exercise sa physical natin at ganon din sa mental natin at emotional, spiritual. Kaya pag hindi natin ito tatanong sa isang brother na marunong, malamang sa matagal natin maunawaan kung paano yung mga position, halimbawa sa pagtayo, sa pagyuko, sa prostration doon sa ground. Pag yung kasing mga paa, pag upo natin, medyo may mga sinusunod diyan. Yung isa nakayupi ganon, yung isa naman nakaganyan, so mas madali unawain at mas madali matutunan kung mayroon tayo. So, wag po kayong magatubili at makipag-ugnayan sa atin sa ating numero na nabanggit kanina, 0927-8048-529, at willing po tayo makipag-ugnayan sa